Inakusahan ng China si Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro ng malicious attacking sa pamunuan nito matapos niyang ipagtanggol ang karapatan ng bansa na mag-host ng US missile system at punahin ang record ng karapatang pantao ng Beijing. Sa isang malakas na payag noong Martes, December 24, kinundina ng Chinese Embassy sa Manila ang tinatawag nitong unprofessional and ludicrous remarks ni Teodoro habang sinasabing ang Defense Secretary ng Pilipinas ay personal at patuloy na humahadlang sa pakikipag-unayang militar sa pagitan ng dalawang bansa. Maaari nilang umanong kasuhan ang Pilipinas sa pagdulog nito sa United Nations dahil sa mga banta nito sa seguridad sa buong rehiyon at hindi sila magdadalawang isip na gawin ito sa madaling panahon. Ang pinakahuling diplomatikong alitan sa pagitan ng Beijing at ng Maynila ay nakasentro sa patuloy na pagtutol ng China sa mga missile system ng US sa Pilipinas. Partikular na dito ang Typhoon system na idineploy sa panahon ng military exercises noong Abril at ang mga plano ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng katulad na kakayanan. Hiniling ng Beijing sa Pilipinas na alisin na ang mga missile system nito at wag na wag bumili sa Amerika dahil wala itong may maidudulot na maganda sa relasyon ng China at ng Pilipinas na nagsasabing nagbabanta ang mga ito sa katatagan ng rehiyon sa buong Asya. Kinontra kahapon ni Teodoro ang pagtutol ng China na tinatawag niyang Mode Capability Development ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtukoy sa patuloy na pagpapalawak ng Beijing sa arsenal nito at ballistic missile capability nito. Inakusahan din ni Teodoro ang China na nag-i-sponsor ng mga sindikato ng kriminal at mga supersibong organisasyon sa kabila ng kanilang mga baybayin. Sinabi rin niya na ang China ay ayaw na itaguyod ang karapatang pantao sa kanilang sariling bansa. Kinundina ng Chinese Embassy ang mga payag ni Teodoro na pinaniwalaan nilang sumasalungat sa instruction to de-escalate maritime tensions through dialogue ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at patuloy na diplomatikong pagsisikap sa pagitan ng dalawang bansa na pamahalaan ang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng komunikasyon at konsultasyon.